Ibinenta siya ng kanyang ama sa napakababang halaga dahil ayon sa kanyang ama na hindi raw ito ang inaasahan niyang anak na makakahigit sa anak ng kanyang kapatid kaya niya ito binenta. Ang kanyang ina naman ay habang sanggol pa lamang siya ay palagi nitong sinasabi na sana ay mamatay na lamang ito. Kaya ganito na lamang ang suklam na nararamdaman ng kanyang mga magulang pagkapanganak pa lamang sa kanya dahil isa lamang ang kamay nito. Nang lumaki na siya ay ginawa lamang siyang laruan ng lalaking ito. Araw-araw siyang binubugbog at nilalatigo. Para sa kanya ay hindi naman masakit ang mga hampas ng latigo dahil ang mas masakit ay habang nilalatigo at pinapahirapan siya ay nakangiti lamang ang mga matatanda sa kanya at doon niya napagtanto na walang nakatatanda sa lugar na ito dahil hindi nila magawang mas away ang pasaway na batang ito. Hindi kalaunan ay nagpalakas siya, nag-ensayo araw-araw at nang lumaki na sila ay sa unang pagkakataon ay nagawa niyang matalo ang lalaking palagi siyang minamaliit at binubugbog. Ngunit sa hindi inaasahang dahilan ay nang makatalikod siya ay, sa tingin mo ano ang nangyari? Bago natin simulan ang kwento ay maaari mo bang i-like ang video sapagkat malaking tulong na ito para sa mga katulad naming content creator. Salamat, simulan na natin. Sa gitna ng rumaragasang bagyo, nakatindig ang engranding mansyon ng Grand Cyan habang walang tigil ang buhos ng ulan. Sa loob ng isang madilim na silid, isang bagong silang na sanggol ang mahimbing na natutulog sa duyan malapit sa bintanang may malamlam na liwanag. Lumapit ang isang seryosong lalaking may blondeng buhok at tumayo sa tabi ng duyan, nakatanaw pababa sa bata. Ang sanggol, nakalbo at mahigpit na nakabalot sa kumot, ay payapang natutulog ng walang kamalay-malay. Tinitigan siya ng lalaki, na ama ng tagapagsalaysay, at itinuring ang sariling anak na isang nakasusuklam na bagay. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang kanyang kasawian ay nagsimula sa mismong sandaling isinilang siya kasabay ng isa pang bata. Ang batang iyon ay si Kejin, na pinagpala ng Diyos ng espada na si Kashak ng pambihirang katawan at talento. Sa ibang bahagi ng mansyon, ang pagod na ina ng tagapagsalaysay ay yakap ang kanyang sanggol sa payak na kama. Sa lungkot ng kanyang mga mata, ninais niyang sana ang batang iyon ay si Kejin na lamang. Kalaunan ay nalaman ng tagapagsalaysay na ang pinagmulan ng pagkadismaya ng kanyang mga magulang ay dahil isinilang siyang walang kanang braso. Tuwing gabi, kinakarga siya ng kanyang ina at kinakausap sa dilim. Sa malamig na tinig, hinahangad nitong sana ay mamatay na lamang ang sanggol habang tinatawag pa rin niya itong anak. Sa kaloob-looban, ang batang may kamalayan ay tahimik na humihingi ng paumanhin ngunit mariing ayaw mamatay. Naalala niya na bago pa man siya isilang, narinig niya ang kanyang ama na puno ng pag-asa para sa kanya. Sinabi ng ama sa buntis na ina na ang batang ito ang magiging pag-asa ng pamilya. Dahil sa matinding pagnanais na higaitan ang anak ng kanyang nakatatandang kapatid, nanumpa ang ama na ang batang ito ang tatalo kay Kejin. Ngunit sa halip na isang tagapagmana na may basbas ng Diyos, ang isinilang ay isang-isang kamay na itinuturing nilang kahihiyan. Lumipas ang panahon at sumapit ang isang maliwanag na araw ng tagsibol kung saan ang mga bata at katulong ay nagre-relax sa hardin ng mansyon. Masiglang pinalilibutan ng mga katulong ang batang si Kejin habang ito'y naglalakad papalapit sa kanila. Nagniningning ang ngiti ni Kejin at pinupuri siyang tila isang anghel. Mula sa likod ng puno, pinagmamasdan ng ina ng tagapagsalaysay ang tagpong iyon at mapait na napansing nakakalakad na si Kejin. Sa kanyang sariling anak na umiiyak sa damuhan, nagtaka siya kung bakit napakabagal nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang sa wakas ay nakatayo at nakalakad ang tagapagsalaysay, naisip niya kung gaano kahirap ang bawat hakbang na iyon. Samantala, ang kanyang inang nalululong sa alak at kawalan ng pag-asa ay nagdadalamhati sapagkat si Kejin ay may hawak ng espada, kaya tila walang saysay ang pag-unlad ng kanyang anak. Nang una niyang mahawakan ng isang magaspang na tibak na pang-ensayo, si Kejin ay nakakadama na ng mana at nagsasanay na sa estilong espada ng Sam-ayon. Naalala niya ang malungkot na buntong hininga ng kanyang ina na sana ay si Kejin na lamang ang kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang kapwa kainggitan at handgan si Kejin. Isang taglamig, isang karwaheng bumabaybay sa gitna ng bagyo ng nyebe ang naghatid sa kanya sa bagong kapalaran. Sa edad na 7 taon, dinala siya upang magsilbi bilang isa sa mga tagapaglingkod ni Kejin. Sa panlabas, sinabi ng pamilya na ipinadala siya bilang pinsan at kaibigan na susuporta kay Kejin. Ngunit sa katotohanan, ipinagbili siya ng kanyang mga magulang sa halagang 300,000 lin.
Lumipas ang mga taon at makikita siyang duguan at hinihingal matapos ang isang matinding pambubugbog. Nakagapos siya sa isang poste sa gitna ng nyebe habang tinutuyan ng binatang si Kejin ang kanyang kalagayan. Masaya pa itong naghahanda na latiguhin siya at tinawag siyang isang walang kapantay na talunan. Sa bawat hagupit ng latigo, sumasabog ang sakit sa kanyang nakagapos na katawan. Ikinwento niya na palaging kinamumuhian siya ni Kejin at ginagawa siyang puntirya ng galit. Pinipigilan niyang umiyak, hindi dahil sa pisikal na sakit kundi dahil sa mas matinding hapdi ng makita ang mga kabalyerong nakangisi at nagkukunwaring walang nakikita. Ang pinakamasakit ay ang pagtalikod ng mga matatanda sa nangyayaring pang-aabuso. Habang patuloy ang paghampas ni Kejin, nanunood lamang ang mga nakatataas ng walang pakialam. Para sa kanya, walang tunay na matanda sa lugar na yun. Ang walang humpay na hangin sa kabundukan na nababalutan ng nyebe ay tila sumasalamin sa kanyang pag-iisa. Naalala niyang matagal nang umalis ang kanyang tanyag na tiyuhin at hindi na bumalik, kaya walang pumipigil kay Kejin na lamaking parang isang malupit na verdugo. Sa mga laban ng ensayo, mabilis na dinaig ni Kejin ang ibang trainee na halos hindi makasabay sa depensa. Ipinagyayabang nitong napakadali ng mga drill at mababagal lamang ang iba habang walang awang hinahampas sila. Nababasag ang mga kahoy na sandata sa tindi ng kanyang mga atake. Isang kalaban ang agad sumuko nang idikit ni Kejin ang talam sa leeg nito. Inilarawan ng tagapagsalaysay na ang talento at basbas na bigay ng Diyos kay Kejin ay naging isang lasong unti-unting bumaluktot sa kanyang pagkatao. Kahit talo na ang kalaban, patuloy pa rin ang walang habas na paghampas ni Kejin at mayabang na hinamon ang susunod na lalaban. Tinawag ang isang kamay na tagapagsalaysay, ngayoy mas matanda at puno ng peklat, upang humarap kay Kejin. Mahigpit niyang hinawakan ang kahoy na espada at inamin sa sarili ang kanyang inggit sa lakas at biyaya ni Kejin. Sumugod siya ng buong desperasyon, naghahangad din ng kapangyarihan. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Pumalagablab ang pulang mana sa paligid ni Davon. Napansin ni Kejin ang mabangis na titig nito at nagpakawala ng malakas na ataking mana habang ipinapakita ang kanyang pagkamuhi. Bumagsak si Davon na duguan sa wasak na haligi habang kinukutsa siya ni Kejin dahil sa lakas ng loob nitong lumaban kahit isang kamay. Sinipa at binugbog pa siya nito at ipinagdiin na kahit magsumikap siya habang buhay ay hindi niya maaabot ang antas ni Kejin. Nakahandusay sa lupa, bamulong si Davon na nais pa rin niyang manalo. Sa nagliliyab na mga mata, iginiit niyang hangad niya ang tagumpay. Inamin niyang hindi sapat ang pagsisikap lamang, kaya nag-ensayo siya ng walang tigil sa kagubatan. Kahit pa nilulustay ni Kejin ang kanyang talento sa bisyo at kalayawan, hindi pa rin siya malampasan ni Davon. Sa napakaraming laban na buhay o kamatayan ang nakataya, si Kejin pa rin ang nangingibabaw. Inilarawan ni Davon ang kanilang pagkakaiba bilang isang tamad na henyo laban sa isang masipag ngunit hanggal. Gayunpaman, naniwala siyang darating ang araw na mababaligtad ang kanilang katayuan at patuloy siyang lumaban. Pagkaraan ng mga taon, umalingaw-ngaw ang dagandong ng napakalaking arena kung saan nagharap sa publiko ang dalawang magpinsan. Sa gitna ng entablado, nagpalitan ng makapangyarihang hampas ng espada ang nakabaluting si Kejin at ang nakaputing balabal na si Davon. Sumalakay si Kejin nang may mapaminsalang atake habang nagliliyab ang kanyang mga mata. Sinalubong yun ni Davon gamit ang maitim at kumikislap na mana, pinilit itulak ang sariling kapangyarihang tila demonyo. Pumaimbulog ang kanyang mga mata sa kulay ube habang inilabas ang napakalakas na pababang atake na sumabog sa tiwaling enerhiya. Napilitan si Kejin na magtanggol at nagulantang sa nakabubulag na pagsabog. Biglang lumitaw si Davon sa itaas, bumabagsak na parang isang madilim na kometa. Sa huling banggaan, sumiklab ang enerhiyang tila kidlat sa paligid nila at umalingaw-ngaw ang sigaw ng pangalan ni Kejin. Isang napakalakas na pagsabog ng lilang liwanag ang yumanig sa buong arena. Natigilan ang mga manunood nang masaksihan ang resulta. Namangha ang lahat nang malamang ang isang kamay na si Davon ang nagwagi laban kay Kejin na kilala bilang Storm Sword. Bahagya nang nakatayo si Davon at naalala niyang 21 beses na siyang opisyal na natalo ni Kejin bago ang araw na yun. Sa edad na 29, sa wakas ay natalo niya ang matagal na niyang karibal. Naalala niya ang napakaraming hindi opisyal na pagkatalo at ang pangungutyang siya ay isang walang pag-asang hanggal na walang talento. Sa kabila ng lahat, siya ang nagwagi sa araw na yun.
Umingay ang stadium sa pag-awit ng kanyang pangalan habang nakatutok ang kanyang espada sa talunang si Kejin. Hinarap niya ito at tila ipinadama kung hanggang kailan ito balak manatiling nakahihigit. Nanginginig at hindi matanggap ni Kejin ang pagkatalo sa isang tulad ni Davon. Bumalik sa alaala ni Davon ang mga salitang umalipusta sa kanya noong kabataan niya, ang pangungulila ng kanyang ina na sanay si Kejin ang kanyang anak, at ang pagnanais ng kanyang ama na sanay si Kejin ang isinilang sa halip na siya. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Davon na kung siya ang nasa kalagayan ni Kejin, gagamitin niya ang talento upang tulungan ang mahihina at hindi hirakan ang mga ito. Habang tumatalikod si Davon sa nakaluhod na si Kejin at ninanamnam ang tamis ng tagumpay, bigla niyang naramdaman na may mali. Sa isang taksil na sandali, sinaksak siya ni Kejin mula sa likuran at itinulos ang talam sa kanyang dibdib. Napasigaw sa pagkabigla ang mga nakasaksi sa pagtataksil. Habang dumadaloy ang dugo, mapait na inisip ni Davon na kahit sa pagkatalo, nananatiling tuso at marumi si Kejin. Nanginginig sa galit at desperasyon si Kejin habang mahigpit na nakakapit sa kanyang sandata. Ramdam ni Davon ang naglalagablab na sakit sa kanyang dibdib at agad niyang naunawaan na kahit siya ang nagwagi, malamang na ikamamatay niya ang sugat. Nakilala niya ang espadang tumarak sa kanya bilang Son, ang banal na talam ng pamilyang Samay-ayon na pinuspos ng mana laban sa demonyo. Dahil doon, wala na siyang pag-asang mabuhay maliban na lamang kung makikialam ang kilalang himalang santa na si Rayla. Sa kabila ng pagdurugo, ngumiti siya ng may bahid ng dugo at ipinarating na sa kasaysayan, si Kejin ang maaalalang tunay na talunan. Muli siyang namulat sa isang pasilyo ng piitang naliliwanagan ng mga sulong. Nakatali siya sa isang upuan sa loob ng selda, suot ang balabal at sugatan pa rin ang katawan. Lutang ang isipan niya at naisip kung ito na ba ang impyerno. Isang dambuhalang bantay na tila Verdugo ang lumitaw at inulit ang salitang impyerno sa mabigat na tono. Ipinaalam ng lalaking may maskara na maswerte siya sapagkat nagkataong naroon sa arena ang bantog na Miracle Saint na si Rayla. Nang marinig yun, nagulat si Davon at agad na napaisip tungkol sa santa. Ipinaliwanag ng bantay na tulad ng isang tunay na banal, himalang pinagaling ni Rayla ang halos marumi at naghihingalong katawan ni Davon. Doon na unawaan ni Davon kung bakit siya nabuhay kahit pakiramdam niya ay wasak at halos hindi na gumagana ang kanyang katawan. Biglang ibinato ng tagapagtanong ang paratang na nakipagkasundo siya sa demonyo. Nalito si Davon sa akusasyon. Iginiit ng lalaki na tanging pakikipagtipan sa demonyo ang makapagbibigay lakas sa isang talunang tulad niya upang talunin si Kejin. Idinagdag pa nito na mismong ang kanyang mga magulang ang umamin sa paratang. Natigilan si Davon at inisip na muli na naman siyang ipinagkanulo ng sarili niyang pamilya. Napatawa siya ng mapait at tinanggap ang katotohanan ng sitwasyon. Ipinaalam ng investigador na may natagpo ang mga kagamitang pangritwal at dugo ni Davon sa kanilang tahanan, at inakusahan siyang nag-alay ng 300 bata kapalit ng kapangyarihan. Idineklara nitong si Kejin ay napilitang saksakin siya upang ipagtanggol ang dangal ng pamilyang Samay-ayon, at inilalarawan si Kejin bilang isang trahedyang bayani. Doon lubos na naunawaan ni Davon na bagamat personal niyang natalo si Kejin, pinili ng buong angkan ang panig nito. Ipinahayag ang hatol, sesilyuhan ang lahat ng kanyang mana at gugugulin niya ang natitirang buhay sa bilangguan. Sinabi sa kanya na magdurusa siya habang buhay at mabubulok sa piitan. Isinalaysay ni Davon na pinutol ang kanyang mga litid at ganap na isinara ang kanyang mana gamit ang maraming tanikala ng pagbubuklod. Kinaladkad siya sa pasilyo at itinapon na parang basura. Suot ang guhit-guhit na damit ng bilanggo, sugatan at nakagapos, mag-isa siyang naupo sa malamig na sahig na bato. Lumipas ang oras sa mabigat na katahimikan habang nakayuko ang kanyang ulo. Isang araw, dumalaw si Kejin mismo sa selda at agad siyang nakilala ni Davon. Ngumiti si Kejin nang may kalupitan at ipinakitang bagay sa kanya ang kaawa-awang kalagayan. Ipinagmalaki nitong siya ngayon ay kinikilalang emperador ng espada at pinupuri bilang masipag na henyo. Lumapit ito at kunway nagpasalamat kay Davon, sinasabing ang sakripisyo ng isang talunan ang nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Pagkaalis ni Kejin, ikinwento ni Davon na maging ang kakaunting rasyon ng pagkain niya ay lalo pang binawasan. Makalipas ang mga taon, payat at mahaba na ang buhok, nakahandusay siya sa selda at pinahihirapan ng matinding gutom.
Sa sukdulang desperasyon, kinagat niya ang sarili niyang braso upang maibsan ang pagkagutom. Habang nakatitig sa dugong marka ng kagat sa kanyang kamay, naisip niyang kung mamamatay man siya, nais niyang mamatay ng may dangal. Pinagsisihan niyang hindi na lamang siya namatay sa arena matapos talunin si Kejin. Bumagsak siya sa nagyayelong sahig at naramdaman ang unti-unting pamamanhid habang papalapit ang kamatayan. Naisip niya kung nag-iba kaya ang kanyang buhay kung hindi siya isinilang na isang kamay. Inilarawan niya sa isip ang mundong ipinanganak siya sa tuwirang linya ng samay-ayon at pinupuri sa harap ng lahat. Pinangarap niyang taglay ang basbas ng Diyos ng espada habang nakangiti at ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Sa huling guni-guni, nakita niyang yakap siya ng kanyang ina ng may tunay na pagmamahal. Nilabanan niya ang kawalan ng pag-asa at mariing inisip na ayaw pa niyang mamatay. Kumapit siya sa huling hanggaryang mabuhay. Sa gitna ng dilim, may isang patak na bumagsak at lumikha ng alon na tila simula ng bagong yugto. Isang maliwanag na liwanag ang sumibol sa kawalan at unti-unting lumaki. Isang madilim na tinig ang nagpahayag na hindi pa siya mamamatay. May sumigaw na tila may kausap habang isang matanda sa pamilya ang nagsasalita. Isa pang tinig ang tumawag sa pangalang Vincent habang may kamay na humawak sa manggas ng isang bata. Doon nagsimulang magising si Davon sa ibang panahon o sa ibang katawan. Nakaramdam siya ng matinding sakit at napagtantong nagmumula yun sa kanyang kanang braso. Naisip niya kung panaginip lamang ba ang malinaw na tagpong yun kung saan may blondeng lalaking mahigpit na nakahawak sa kanya. Nakilala niya ang lalaki bilang isang nakatatandang miyembro ng sangay na pamilya at nagtaka kung paano niya ito nakilala. Nang marinig niyang tinatawag siyang Vincent, ikapitong anak ni Eden Kaga, dagsa ang mga alaala sa kanyang isipan. Napagpasyahan niyang kung ihahambing sa piitang nasa ilalim ng lupa, ang lugar na ito na may sariwang hangin ay hindi ganoon kasama. Inisip niyang marahil ito ay huling handog ng kamatayan, isang panaginip kung saan muli niyang taglay ang kanyang kanang braso. Nagalit ang blondeng lalaki at nagsimulang sumigaw. Pinadaloy nito ang mana sa pagkakahawak upang saktan siya, at agad na pagtanto ng bata na isa itong ataking mana na nakabatay sa pisikal na contact. Nababalutan ng madilim na bughaw na enerhiya ang lalaki. Naalala niya ang paraan upang harangin ang ganoong atake at hinawakan ang braso ng kalaban. Sa pamamagitan ng pagputol ng pisikal na contact at marahas na pagtulak, nabali niya ang daloy ng mana. Nagulat siya na sa magaang tulak ay napalayo ang lalaki. Napansin niyang tila mabagal at kakaiba ang galaw ng katawan nito kahit maayos ang kontrol sa mana. Humingi siya ng paumanhin sa paraang worry hindi sinasadya ang nangyari. Nakatayo siya sa ibabaw ng bumagsak na lalaki at casual na sinabing nadulas lamang ang kanyang kamay. Sa kahihiyan, tinawag siya ng lalaki na bastos na bata habang pilit na tumatayo. Hawak ang dibdib, ininsulto siya nito at sinabing mayabang siya dahil kabilang sa pangunahing pamilya. Ipinangako ng lalaki na dudurugin ng sariling anak nito si Vincent sa nalalapit na sagupaan ng pangunahing pamilya at sangay na pamilya. Napagtanto ng bata na kahawig ng lalaking iyon ang kanyang ama noon, laging nahuhumaling sa pagnanais talunin ang pinakamatandang tiyuhin. Nang hindi matupad ang pangarap, ibinuhos ng ama ang nabigong ambisyon sa kanya at itinuring siyang walang kwentang anak. Umalis ang lalaki habang nagbabanta na hindi nito makakalimutan ang kayabangan ni Vincent at hinamon siyang maghintay sa pagtitipo ng mga tunay na espada. Naiwan si Vincent sa marangyang silid at nag-isip ng malalim. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maluho at malinis na silid tulugan at nakahinga ng maluwag. Habang nakatayo sa tabi ng bintana at pinapakalma ang sarili, nagsimula siyang magduda kung panaginip nga ba ito dahil dapat ay nagising na siya. Isang kirot ang sumiklab at nagbalik ang iba pang alaala. Naalala niyang namatay ang kanyang ina matapos siyang ipanganak. Naalala niyang lubos siyang pinabayaan ng kanyang ama. Naalala rin niyang ginawang scapegoat ng ibang mga bata at palaging binubuli. Nakilala niya ang sarili bilang si Vince Nin, ikapito sa 8 anak ng tanyag na pamilyang espada na Adina, at naalala niyang natatakot siya matapos suntukin ng bunsong kapatid na si Lua. Napagtanto niyang sa pangunahing pamilyang ito, isa siyang pangit na sisiw na iniwan ng mga kamag-anak at pinagdiskitahan ng mga ambisyosong sangay ng pamilya. Doon niya napagtibay ang conclusion na ang isang kamay na si Davon ng pamilyang Samay-ayon ay muling isinilang bilang walang silbing Seventh-Tenient ng pamilyang Adina. Nalilito pa rin siya at aminadong hindi lubos maunawaan ang nangyayari.
Habang naghahalungkat sa mga estante, natagpuan niya ang isang personal na tala-arawan. Sa pagbabasa, nalaman niyang ang dating Vincent ay naiinggit sa mga kapatid, walang tigil na inuusig ng mga kamag-anak sa sangay, binabaliwala ng mga utusan, at umabot sa puntong hinanggad ang kamatayan. Punong-puno ng pagkamuhi sa sarili ang mga pahina at malinaw na nalunod sa desperasyon ang dating may-ari ng katawan. Inisip niya na ang kanyang muling pagsilang ay maaaring sagot sa dalawang magkasalungat na hangarin, ang kagustuhan ni Davon na mabuhay at ang kagustuhan ni Vincent na mamatay. Nagmuni-muni siya na marahil dahil nais niyang mabuhay at nais ni Vincent na maglaho, nagpalitan sila ng kapalaran. Gayunman, nag-alinlangan siya kung dapat ba niyang paniwalaan ang ganoong kabal-iwang paliwanag. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng iba sa silid at napansin na may nagsalita. Hiningi niya ang pagkakakilanlan ng naroon. Isang mapanuyang tinig ang tumawag sa kanya na inosente at hanggal. Naisip niya kung isang demonyo ba ang nagtatangkang linlangin siya tungkol sa kakaibang muling pagsilang. Ipinahayag ng tinig na ito ang tunay na may-ari ng katawan ni Vincent. Sa pagkabigla, naunawaan niyang si Vincent mismo ang nagsasalita. Isang malaaninong anyo na napapaligiran ng mga paru-paro ang nagpatunay na siya nga ang dating si Vincent, ngunit isinuko na nito ang kanyang katawan at wala na itong pangalan. Hiniling ng espiritu na mula ngayon ay Julian na ang itawag sa kanya. Nagtaka si Davon kung paanong ang isang tulad ni Julian na dapat ay patay na ay nakahaharap sa kanya sa ganitong anyo. Ipinaliwanag ni Julian na ang nasasaksihan niya ay isang banal na revelasyon. Naalala ni Davon na ang revelasyon ay mensaheng ipinagkakaloob ng mga Diyos sa piling mga taong pinagpala. Nang maisip niyang maaaring tunay nga itong revelasyon, nabigla siya sa kahulugan nito. Dahil dito, napag-isip niyang baka isang Diyos si Julian, at kinumpirma naman ito ng espiritu. Gayunman, nilinaw ni Julian na isa lamang siyang mababang uri ng Diyos at hindi kabilang sa mga dakila. Inilahad niya na balak sana niyang tawagin ng isang Diyos espiritu, ngunit si Davon ang tumugon sa halip. Idinagdag pa niyang upang maging ganap na Diyos, kailangan niyang makamit ang maraming dakilang tagumpay. Ang pagtitipo ng mga tagumpay na yun ang tinatawag niyang kanyang bokasayon, at kapag natupad niya yun ay maaari siyang umangat tungo sa tunay na pagka-Diyos. Sumagot si Davon na nauunawaan niya ang kalagayan ni Julian ngunit wala siyang interes sa personal nitong mithiin. Kung totoong ang nabigyan siya ng panibagong buhay, balak niyang sulitin ito at mamuhay para sa sarili, hindi para sa hangarin ng isang espiritu. Sumang-ayon si Julian na ang magkasalungat nilang pagnanais ang nagbunsod sa kasalukuyang sitwasyon. Binalaan niya si Davon na humihina na ang kanyang espiritual na enerhiya at kapag tuluyan itong nawala, mamamatay rin ang hiniram na katawan ni Davon. Hindi sineryoso ni Davon ang babala at inisip na isa lamang itong mahinang pananakot. Tiningnan niya ang sariling katawan at napansing tila napakalusog nito upang basta na lamang mamatay. Ngunit may isang bagay sa kanyang kalagayan ang biglang nagbigay sa kanya ng matinding takot, dahilan upang murahin niya si Julian sa galit. Upang patunayan ang katotohanan, hinayaan ni Julian na biglang bumagsak si Davon sa sahig, ipinapakita kung gaano talaga kaina ang katawan. Habang pinagmamasdan ang kanyang pagbagsak, tinawag ni Julian si Davon na inosente at ipinahayag na ipapakita na niya ang tunay nitong mga alaala. Umapaw ang mga paru-paro sa paligid habang sinabi ni Julian na ito ang mga tunay at orihinal na alaala. Isang malakas na agos ng liwanag ang bumuhos sa katawan ni Davon habang nagsimula ang paglilipat ng alaala. Habang namimilipit sa dami ng larawang pumapasok sa kanyang isipan, tinanong niya kung ano ang mga ito. Nakita niya ang mga eksena ng nakaraan kung saan siya'y tinatawag na basura at tinatapakan ng iba habang inuudyukan pa silang lalo siyang year-akon. Naranasan niyang muli ang brutal na pambubugbog at pagsipa ng maraming paa sa kanyang katawan. Napansin ng mga nakasaksi sa alaala na kahit sa gitna ng ganitong pang-aabuso, kakaiba ang ekspresyon ni Vincent. Unti-unting naging malinaw na hindi talaga siya nawala ng pag-asa noon, bagkus ay nagpapanggap lamang na duwag. Sa katunayan, lihim pala siyang naghahanda para sa paghihiganti. Nabigla si Davon sa pagkatuklas na ang ganoong kalupit na plano ay nagmula sa isang 13 taong gulang at napaisip kung anong uri ng mundo ang kanyang muling sinilangan. May bahid ng pagmamataas na tinanong ni Julian kung kapanipaniwala ang kanyang pag-arte sa mga alaala.
Ipinaliwanag niya na kailangan niyang magkunwari upang makaiwas sa mahigpit na pagbabantay ng pamilya habang pinag-aaralan niya ang mga ipinagbabawal na paksa sa antas ng apostol. Tinanong niya kung handa na bang makinig si Davin at tiniyak na kapaki-pakinabang din sa kanya ang kanilang pagtutulungan. Pumayag si Davin na makinig. Sinimulan ni Julian sa pagtatanong kung narinig na ba niya ang tungkol sa arkidemonyong si Davin at sa bayaning Haring Kai. Malakas ang naging reaksyon ni Davin nang marinig ang sarili niyang kasumpa-sumpang titulo at ang pangalan ni Kejin na nabanggit ng magkasama. Ipinaliwanag ni Julian na ang kanyang ikinukwento ay nagmula pa 500 taon na ang nakalilipas. Isinalaysay niya kung paanong ang isang mandirigmang si Davnin ay nakatakas mula sa piitan ng Saman at nag-iwan ng mga patay na gwardya. Ayon sa kasaysayan, gumamit ito ng kontratang demonyo at lumamon ng hindi mabilang na buhay, pumatay ng 10,000 at kaya naitala bilang isang dakilang demonyo. Napatulala si Davin sa titulong yun mula 500 taon na ang nakaraan at napaisip kung tila ba tumalon siya sa hinaharap ng ganoon katagal, bagay na halos hindi niya matanggap. Itinuro ni Julian ang tila hindi kapani-pani walang pagkakatulad na ang mga pangalang Davin at Kejin sa kasalukuyan ay kapwa nagmula sa dugo ng Samay-ayon. Iginiit ni Davin na malinaw niyang naaalala ang kanyang pagkamatay sa selda 500 taon na ang nakalipas. Ikinwento ni Julian na pinili ng pamilyang Samay-ayon ang bantog na Storm Sword kaysa sa kaiyahiyang isang kamay na mandirigma. Ang huli ay namatay mag-isa, habang ang Storm Sword ay umangat sa karangalan at naging emperador ng espada. Sa galit, iginiit ni Davin na binago ng pamilya ang kasaysayan sa pamamagitan ng kasinungalingan tungkol sa isang dakilang demonyo at isang bayaning hari. Hinampas niya ang lupa at isinumpa ang angkan. Dagdag pa ni Julian na ayon sa kasaysayan, minahal di umano ng bayani haring si Kejin si Davin at romantiko ang ugnayan nila. Lalong nagalit si Davin sa kabal-iwang yun at itinuring ang buong naratibo bilang pawang imbento. Nagulat si Julian at nagtanong kung tunay ngang nagmula si Davin sa sinaunang panahong yun. Kinumpirma niya ito at napailing sa biro tungkol sa kanyang katandaan, habang sinabi ni Julian na ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwagi. Nagbiro si Julian na napakatalino pakinggan ng isang 13 taong gulang, at gumanti si Davin na mas mabilis mag-mature ang mga bata sa panahong ito. Sa huli, hiniling ni Davin na ipagpatuloy ang paliwanag. Sinabi ni Julian na nagtulungan ang bayani haring si Kejin at ang Sun Sword Emperor na si Arkilon upang talunin ang tinaguriang dakilang demonyong si Davin. Nang banggitin ang pangalan ni Arkilon, napagtanto ni Davin na siya ang ninuno ng pamilyang Adenka. Napatawa siya nang maalala ang batang si Arkilon na minsang humanga sa kanya at nagpakilalang may paghanga. Sumagi sa alaala niya ang batang nagsabing nais lumaki na tulad niya. Naalala ni Davin na itinuring niya si Arkilon bilang kaibigan at alagad sa kabila ng murang edad nito. Naalala rin niyang bumisita ito sa kanya sa piitan at nangakong hindi kailanman matatakpan ng kapangyarihan ang katotohanan. Nangako si Arkilon na ibabalik ang kanyang dangal kahit gaano katagal abutin. Mapait na napansin ni Davin na matapos ang pangakong yun ay hindi na ito muling nagpakita. Ipinaliwanag ni Julian na bilang unang patriarka ng Adina, iniwan ni Arkilon sa kanyang mga inapo ang isang misyon na kaugnay sa banal na tagumpay ni Julian. Ang misyong yun ay ang lampasan ng pamilyang Samay-ayon. Idinagdag ni Davin na kasama rito ang paglalantad ng katotohanan sa nangyari sa kanya noon. Nakita niya ang koneksyon sa pangako ni Arkilon at naniwalang hindi ito nagkataon lamang. Isinalaysay ni Julian na iniwan ni Arkilon ang pamilyang Failure at itinatag ang pamilyang Adina upang harapin ang katotohanan. Napagtanto ni Davin na ang Adina ay itinatag upang linisin ang kanyang pangalan at itinuring niyang kapalaran na siya'y isinilang sa angkang ito. Buod niya, ang bokasayo ni Julian ay ang pagtupad sa misyon ng Adina, at kapag natupad iyon ay makakamit ni Julian ang tunay na pagka-Diyos. Nag-alok si Julian ng kasunduan na kapwa sila makikinabang. Kapag natapos ang misyon, ganap na mapapasakamay ni Davin ang katawan at makatatanggap siya ng banal na basbas. Hindi pinansin ni Davin ang tila pagbebenta ng ideya at sa halip ay nagpasalamat kay Arkilon. Hinawakan niya ang espadang nakasabit sa dingding at hinugot ito sa gitna ng maningning na mana. Doon siya nangakong ipagpapatuloy ang misyon ni Arkilon at lalampasan ang pamilyang Samay-ayon. Nanumpa siyang anggat higit sa pamilyang nagtaksil sa kanya sa pamamagitan ng pagyabong sa bagong angkang kinabibilangan. Magkasamang umalis ng gusali sina Davin at Julian.
Habang naglalakad, tinanong ni Julian kung saan siya patungo. Naiinis si Davon sa pagtawag sa kanya na matanda. Ngunit nagbiro si Julian na ang sinumang mula 500 taon na ang nakalipas ay tiyak na matanda. Sinalo ni Davon ang biro at kunwaring isinisisi sa katandaan ang kanyang mahinang memorya, na parabang nakalimutan niya ang bokasayo ni Julian. Tumawag si Julian sa kanyang pangalan ng may sigaw, at sa huli ay tinanggap ni Davon ang pangalang iyon habang masiglang sumang-ayon si Julian. Biglang may tinig na nag-anunsyo ng pagsisimula ng sparring na ikinagulat nilang dalawa. Pinagmasdan nila ang nagbabangga ang espada sa himpapawid sa labas. Habang pinapanood ang mga nakabaluting sundalong nagsasanay, inisip ni Davon kung paano nagbago ang sining ng pakikipaglaban sa loob ng 500 taon. Ngumiti siya sa pag-asang masubok kung gaano kalakas ang mga inapo ni Kejin sa pamilyang Samay-ayon. Ngunit bigla niyang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Napaurong siya at napagtantong may mali. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang sumunod ng Shaimat Amba. Sa pagmumuni at pagbaha ng mana sa sarili, natuklasan niyang napakahina ng katawang ito at tanging tuloy-tuloy na pagkontrol ng mana ang nagpapagana rito ng normal. Habang pinaiikot ang enerhiya, nakadama siya ng kakaibang daloy ng mana sa loob niya na tila may potensyal. Nabahala siya at desperadong tinawag si Julian. Lumitaw ang espiritu na nakapajama at hikab ng hikab, nagtatanong kung bakit bigla siyang kailangan. Hinawakan siya ni Davon at mariing inusisa kung bakit hindi man lamang nagsanay si Julian sa sining ng espada. Mahinang inamin ni Julian na hindi siya natuto ng espada dahil sa isang kapansanang dala na niya mula kapanganakan. Inusisa pa siya ni Davon kung bakit ganoon, ngunit ang tanging sagot ni Julian ay likas na siyang ipinanganak na may ganoong kalagayan. Biglang sumigaw si Davon at ipinunto na taglay pala ni Julian ang pambihirang heavenly exoskeleton at dapat sanay nag-aral siya ng espada. Nang magtaka si Julian kung ano yon, ipinaliwanag ni Davon na ang ganitong uri ng pangangatawan ay nagbibigay kakayahang mag-imbak ng mana sa buong katawan, lalo na sa mga buto. Hindi makapaniwala si Julian nang marinig na maaari siyang mag-imbak ng mana sa kanyang mga buto. Dahil sa inis, nagpasya si Davon na magsimula sa pinakapayak na paliwanag. Sinabi niyang ang mga mandirigma ay gumagamit ng mana upang makamit ang lakas na lampas sa karaniwan. Sa normal na kalagayan, ang mana ay iniipon lamang sa puso. Ngunit para sa may heavenly exoskeleton, maaari itong maipan pati sa mga buto, na halos nagbibigay ng walang hangganang reserba ng mana. Namangha si Julian na hindi niya alam na taglay niya ang ganoong pambihirang katangian. Ngunit iginiit ni Davon na hindi pa rin ito lubos na uunawaan ang halaga nito. Inilahad ni Davon na maging si Kejin, ang kinikilalang bayani hari, ay may heavenly exoskeleton din. Napangiti siya nang may halong panunuya sa kapalaran na ngayon muli siyang isinilang sa katawang may parehong pangangatawan ng lalaking kinainggitan niya habang buhay. Gayunman, napansin niyang mas kakaiba ang mundong ito 500 taon ang nakalipas kaysa sa inaasahan niya. Nagreklamo ang espiritu na hindi nito maikonekta ang konsepto ng imahen sa puso. Nagtanong si Vincent kung ano ang imahen habang napabuntong hininga si Julian sa dami ng kailangang ipaliwanag. Ipinaliwanag ng espiritu na ang imahen ay isang imahinaryong imbakan ng mana. Nabigla si Vincent nang marinig na hindi na pala sa puso iniimbak ang mana at naguluhan kung paano ito umaayon sa meditasyon. Tinanong ng espiritu kung anong paraan ng meditasyon ang tinutukoy niya. Naalala ni Vincent ang isang maalamat na ninunong si Fowler na may teknik ng meditasyon na nakabatay sa puso. Ipinaliwanag ni Julian na sa kanyang panahon, sa imahen iniimbak ang mana. Bawat imbakan ay tinatawag na bituin at ang dami ng bituin ang sukatan ng lakas ng isang mandirigma. Idinagdag niya na ang pag-iimbak ng mana sa katawan ay matagal nang iniwan at malamang ay nabura na sa mga talaan, bagay na ikinagulat ni Vincent. Naisip ni Vincent na ang mga nakatatanda sa pamilya ay bumubuo ng hindi bababa sa isang imahen at ang pagkakaroon ng koneksyon dito at pagdama sa mana ang batayan ng antas na isang bituin. Napagpasyahan niyang ang imahen ay nilikha upang maiwasan ang panganib ng pag-iimbak ng mana sa puso. Naalala niya na maraming mandirigma noon ang namatay nang sumabog ang mana sa kanilang mga puso. Sa kabila ng panganib, nagsimula pa rin siyang mag-ipon ng mana sa sariling puso. Nataranta ang espiritu at napansing inililipat ni Vincent ang mana patungo sa puso, ngunit nagtiwala si Vincent sa tibay ng kanyang puso.
Ipinahayag niyang ang tunay na mandirigma ay kailangang sumugal at binanggit na ang isang brazo na si Davin ay lumakas din sa ganitong paraan. Pinagalitan siya ng espiritu dahil sa magulong daloy ng mana at tinanong kung alam niya ang tamang formula ng sirkulasyon. Naiinis na nagtanong si Vincent kung may formula ba talaga ang pagdaloy ng mana. Mariing sinabi ng espiritu na oo at dapat gamitin ito ng episyente. Inamin ni Vincent na dati ginagabayan lamang niya ang mana sa pamamagitan ng instinct, kahit may ilan na nabigo. Naalala niyang halos kalahati ng mga nagsanay noon ay napilipit at sumabog ang kanilang magic circuits. Napagtanto ng espiritu na nangangahulugan iyon na kalahati ang namatay, samantalang casual namang sinabi ni Vincent na kalahati rin ang nabuhay. Nakiusap ang espiritu na huwag siyang maging pabaya sa katawan ng iba at tratuhin itong mahalaga. Bagaman tila tamad na sumang-ayon, matalim na ibinalik ni Vincent ang tanong kung bakit ang mahalagang katawang ito ay hinayaang manghina. Nabigla ang espiritu. Ipinunto ni Vincent na mahusay ang pangangatawan, malakas ang puso at matibay ang mga sirkito, at kung nasanay ito sa wastong paraan ng samay-ayon ay naging matagumpay sana. Ipinaliwanag ng espiritu na ang pisyonomiya ang estruktura ng paghawak ng mana, ngunit sa loob ng 13 taon ay halos walang mana ang damaloy sa katawang ito. Napagpasyahan ni Vincent na sa ganitong kalagayan, mamamatay ang katawan ni Vincent Adina bago pa umabot sa hustong gulang. Bumagsak ang gabi sa mansyon habang nanatili ang mabigat na katotohanan yun. Sinabi ng espiritu na maaaring pabagalin ng meditasyon ang pagkasira, ngunit mga 10 taon lamang ang maidaragdag. Sa isip ni Vincent, sapat na ang 10 taon upang lampasan ang dati niyang titulo bilang Storm Sword at tuluyang mabura sa kasaysayan ang pangalan ng isang brazo na si Davin. Naalala niyang ang parehong 10 taon ay ang panahong ginugol niya sa gutom sa piitan habang nagmamakaawang mabuhay. Nang maalala yon, napanginig siya sa kung gaano kahaba at kakilakilabot ang pakiramdam ng mga taong yon. Biglang may malakas na kumatok sa pinto at may utusang nagtanong kung ano ang ginagawa ng batang Panginoon sa loob. Napatigil si Vincent sa meditasyon at nagtanong kung sino yun. Pumasok ang utusang si Wilson at nagpakilala. Nagulat ito sa kalat ng silid at nagtanong kung bakit ginawang ganoon ni Vincent ang lugar. Dahan-daang tumayo si Vincent at tinanong kung siya nga ang kanyang tagapaglingkod. Kinumpirma iyon ni Wilson habang naalala ni Vincent na ito ang parehong lalaking minsang binalaan ni Julian na papatayin sa loob ng 3 taon. Nagpasya si Vincent na huwag nang mag-overthink at kumilos na lamang. Inutusan niya si Wilson na magdala ng malinis na damit at ayusin ang silid. Nabahala si Wilson sa bagong presensya ni Vincent at nagduda kung ito pa ba ang dati niyang kilalang mahinang bata. Kinabahan itong nagtanong kung anong eksperimento ang sanhi ng kalat. Walang pakialam na itinanggi ni Vincent ang anumang kakaiba. Inakusahan siya ni Wilson na nababaliw dahil sa pagkakakulong at pag-aaral ng madilim na mahika at nagbantang magsusumbong sa sambahayan. Napatawa si Vincent at binanggit na magalang magsalita si Wilson ngunit napakabastos ng asal. Pinagsabihan niya ito dahil sa pagsuway at pagbalewala sa utos. Malamig niyang ipinaalala na ang paglilinis at pagseserbisyo ang trabaho ng isang tagapaglingkod, kahit mas mabigat ang gawain ngayon. Nagreklamo si Wilson na ayaw niyang gawin ang hindi niya gusto at hindi siya tagalinis. Tinitigan siya ni Vincent at tuwirang sinabi na isa siyang utusan. Ipinahayag ni Vincent na kung tatanggi ito, siya mismo ang kukuha ng damit. Natarante si Wilson at nagtanong kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Vincent na pupunta siya sa Grand Chamberlain upang isumbong na tumatanggi sa trabaho ang kanyang utusan. Natahimik si Wilson sa ipinahiwatig na banta at dali-daling pumayag. Tumakbo ito upang kunin ang labada at nangakong lilinisin ang silid. Habang nagmamadaling naglalakad sa pasilyo, inamin ni Wilson sa sarili na kahit mahiyain ang batang Panginoon, hindi ito dapat tretuhing may kayabangan, at naghinalang sadyang inilagay siya roon. Sumang-ayon si Julian sa obserbasyong iyon at lumitaw sa likuran ni Vincent. Nahulaan ni Vincent na nais ng pamilya na patunayan niyang kaya niyang disiplinahin ang isang bastos na utusan at ipakita kung paano dapat kumilos ang ika-7 batang Panginoon. Ibinunyag ni Julian na dating kasapi ng gang si Wilson at nakapatay ng marami, at tinanong kung ano ang gagawin nila. Tumawa si Vincent at ipinaliwanag na ang tunay na mamamatay tao ay may kakaibang aura. Wala aniyang ganoon kay Wilson, mukhang inosente at tila duwag pa. Kaya puro yabang lamang ang mga kwento nito.
Nagduda si Julian kung paano niya alam ang ganoong bagay. Sa mapanganib ng ngiti, sinabi ni Vincent na alam niya dahil nabuhay siya sa ganoong mundo. Kinilabutan si Julian at nag-isip kung anong nilalang ang kanyang natawag, baka mas nakakatakot pa sa isang espiritong hari. Makalipas ang ilang sandali, muling kumatok si Wilson at nagbalik na may dalang nilabang damit. Sinabi nitong nilaban na ang sinuot ni Vincent kahapon. Maayos nang nakabihis si Vincent at nagpasalamat, saka tinanong kung maayos na ang silid. Hiniling ni Wilson na huwag na itong gawing parang larangan ng digmaan, at pumayag si Vincent. Sa isip ni Wilson, tila mas masunuri na ngayon si Vincent at inisip niyang mahina pa rin ito. Bigla namang inutusan ni Vincent si Wilson na kumuha ng 1 metrong kahoy na espada na may tiyak na timbang at uri ng kahoy mula sa imbakan ng pamilya. Mapang-uyam na nagtanong si Wilson kung ano ang mangyayari kung tumanggi siya. Mahinahon na sinabi ni Vincent na siya na lamang ang kukuha at nagmuni kung paano niya ipaliliwanag iyon sa tagapagbantay ng imbakan. Ipinaalala niyang ang mga bantay doon ay piling mandirigmang tapat sa direktang mga inapo, na malinaw na babala sa isang suwail na utusan. Biglang hinawakan ni Wilson si Vincent mula sa likuran at nakiusap na maghintay. Sa sandaling yon, nanlaki ang mga mata nito. Sa likas na galaw, inihagis ni Vincent si Wilson sa ibabaw ng kanyang balikat at ibinagsak sa sahig. Hawak ang pulsuhan nito, humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na may masamang alaala siya tungkol sa mga pag-atake mula sa likuran, kaya't huwag na siyang gugulatin. Sa loob-loob niya, inamin ni Vincent na masakit ang katawan mula sa simpleng galaw na iyon. Samantala, nagngangalit si Wilson at nagsimulang magtipo ng mana habang naghahanda ng sumpa, at lumingon si Vincent na tila nagtataka sa biglang pagbabago ng kilos nito. Namula sa matingkad na pula ang mga mata ni Vincent habang malamig niyang ipinadama kay Wilson na magsalita pa ito kung may nais pa siyang idagdag. Sa takot, nautal si Wilson at sa halip na magreklamo ay inulit na lamang ang detalye tungkol sa hinihinging kahoy na espada. Pinukaw siya ni Vincent sa pagsasabing kanina lamang ay ayaw nitong gawin ang utos. Lalong naguluhan si Wilson, itinanggi ang pagtanggi at padabog na lumabas ng silid. Malakas na sumara ang pinto sa kanyang pag-alis. Maya-maya'y sumilip pa ito at iginiit na hangin lamang ang dahilan ng malakas na pagsara. Ngumisi si Vincent at marahang nagbulong na wala naman siyang reklamo. Habang naglalakad sa pasilyo, kumukulo sa galit si Wilson. Determinado siyang huwag nang mapahiya muli. Kinuha niya ang isang kahoy na espada at nangakong hindi na siya magpapatalo kay Vincent at patutunayan ang sariling halaga. Pagbalik niya, inihagis niya ang kahoy na espada sabay bigkas ng maikling abot, malinaw na sinusubukang inisin si Vincent. Hindi pinansin ni Vincent ang asal at sa halip ay nagkwento tungkol sa isang kakilala niyang isang kamay. Ipinaliwanag niyang ang pagkawala ng kanang braso nito ang nagdala ng maraming paghihirap at sa huli naghatid sa trahedya. Nahiya si Wilson at sa wakas ay maayos na iniabot ang espada. Nagpasalamat si Vincent. Labis ang pagkailang ni Wilson sa itsurang tila masunurin siya. Inihayag niyang tapos na ang kanyang gawain at aalis na siya. Tahimik na nagsara ang pinto sa kanyang pag-alis. Sinuri ni Vincent ang kahoy na espada at nagpasya na oras na para sa tunay na pagsasanay. Sinimulan niyang hampasin ang mga target at umalingaw-ngaw ang matitinis na tunog ng bawat tama. Sa bulwagan ng ensayo, paulit-ulit siyang sumisigaw habang tinatamaan ang mga mannequin. Di nagtagal ay hinihingal siya at nagulat kung gaano kabilis mapagod ang mahinang katawan sa ilang indayog lamang. Napagtanto niyang malayo pa ang tatahakin niya. Sa kabila ng pagod, ninamnam niya ang pamilyar na pakiramdam at naniwalang isinilang siya upang maging mandirigma. Sa isang pabaya niyang hampas, muntik nang sumalpok ang kanyang espada sa isa pa. Agad siyang humingi ng paumanhin. Lumitaw ang isang blondeng binata na nakasuot ng pulang baluti at sinabing napakahina ng mana sa lugar kaya inakala niyang walang tao roon. Tinanong nito kung sino si Vincent. Nagpakilala ang binata bilang si Revan Adinka at tinukoy si Vincent bilang walang silbing kamag-anak na naririnig niya sa mga usap-usapan. Tahimik na pinagmasdan siya ni Vincent. Naalala ni Vincent na si Revan ay isang malayong kamag-anak lamang sa sangay ng pamilya. Idinagdag ni Julian na isa rin si Revan sa pangunahing kandidato upang manalo sa nalalapit na Assembly of True Swords at nakilala na niya ang ama nito, kaya halata ang pagkakahawig. Ipinwesto ni Revan ang paa ng mariin at nagpakawala ng matinding intensyon.
Binalaan ni Julian si Vincent na si Revan ang pinakamalakas na 13 taong gulang sa mga sangay ng Adina at sinadya siyang hominin bago ang pagpupulong. Nagmuni si Vincent tungkol sa Assembly of True Swords. Ipinaliwanag ni Julian na isa itong nakamamatay na paligsahan kung saan ang mga anak ng mga pamilyang mandirigma na kaugnay ng Adenka ay naglalaban gamit ang tunay na talam, karaniwang sa edad na 14. Ang magwawagi ay magkakaroon ng karapatang hominin ang isang direktang inapo na kaedad, na sa pagkakataong ito ay ang mahina raw na si Vincent. Tinukso ni Revan si Vincent at umasa na hindi ito magtatago kapag totoong espada na ang gamit. Kalmadong ipinahayag ni Vincent na hindi siya takot sa espada. Tumawa si Revan at sinabing malakas man lang magsalita ang isang direktang inapo. Sinagot siya ni Vincent na dapat ay magsalita rin ito ng may dignidad. Pinuna niya ang kabastusan ng panlalait sa isang kamag-anak na nagsasanay lamang. Naalala niya kung paanong ang isang kamay na si Daven noon ay ginagalang sa lugar ng ensayo at inakusahan si Revan ng paglapastangan sa dangal ng mga mandirigma sa pagsira ng isa pang mannequin. Ininsulto pa niya ang ama ni Revan at ipinahiwatig na doon nagmula ang masamang asal. Sa matinding galit, nagdeklara si Revan na pinarusahan na dapat si Vincent dahil sa paglapastangan sa kanyang ama. Nagbabala si Julian na si Revan ay isang 2-star warrior na may katangiang steelman at mas malakas ng malayo kay Vincent. Sa isip ni Vincent, naamoy niya ang insekuridad ng isang sangay na inapo. Nakita niyang gumagamit si Revan ng mana laban sa isang hindi pa marunong kumontrol nito at hinusgahan ang mag-ama na kulang sa wastong asal ng mandirigma. Hawak ang kahoy na espada, nagpa siya si Vincent na turuan ito ng leksyon at ipakita kung gaano kababa ang inabot ng makabagong isipan ng mga mandirigma. Naalala niyang sa kanyang panahon, ang ganitong asal ay tiyak na haantong sa mabigat na parusa mula sa mga nakatatanda. Itinutok niya ng eksakto ang espada kay Revan at napansin na hindi pa rin nawawala ang kanyang pakiramdam sa distansya. Nabigla si Revan na ang isang batang walang mana o imahen ay may lakas ng loob na itutok ang espada sa kanya at nagtaka kung saan nanggagaling ang kumpiyansa nito. Alam niyang lohikal na hindi mananalo si Vincent, ngunit naramdaman niya ang bantang tila anumang oras ay maaari siyang maputol. Lalong dumilim ang aura ni Vincent at nadama ni Revan ang tunay na panganib. Napilitang ihinto ni Revan ang laban at iminungkahing tigilan muna nila. Pinagtawanan siya ni Vincent at ipinaalala na kung natatakot siya sa kahoy na espada, paano pa sa tunay na talam sa pagpupulong kung saan totoong dugo ang tatagas. Sa ilalim ng hininga, nagawang maglabas ni Revan ng insulto habang nanginginig sa galit. Sa wakas ay sumabog ito at sumugod na may layuning pumatay. Namutla ang mukha sa matinding pagnanasa sa pagpatay. Sumigaw si Julian upang umiwas si Vincent, ngunit kalmado nitong sinabi na hindi siya kayang saktan ni Revan. Sa sandaling yun, dumating ang nakabaluting escort ni Revan at pinigilan siya, idineklara na hindi siya maaaring makipaglaban kay Vincent doon. Napabuntong hininga si Julian sa ginhawa habang ngumiti si Vincent, sapagkat nakamit niya ang nais. Ipinaliwanag ng escort na kung masugatan si Vincent ngayon, maaari itong umiwas sa assembly, kaya dapat doon na lamang magharap. Galit na galit pa rin si Revan at nangakong haharapin si Vincent sa Assembly of True Swords at tinawag siyang duwag. Kalaunan, pinagalitan ni Julian si Vincent sa pang-uudyok kay Revan na kinailangan pang mamagitin ng escort upang iligtas siya. Iwinaksiyo ni Vincent at sinabing tinuruan lamang niya ng asal ang isang bastos na bata. Nagreklamo si Julian na sa halip na isang maayos na espiritong hari ay isang magulong espiritu ang kanyang natawag, samantalang kalmadong pinag-aaralan ni Vincent ang panahong ito. Habang nagbabasa ng aklat, natuklasan ni Vincent ang isang larawan na tila siya noong mas bata. Inutusan siya ni Julian na tigilan ang pagtingin at magpatuloy sa pag-aaral mula sa teorya ng imahen patungo sa mga paksa ng basbas at katangian. Ipinaliwanag niya na ang mga katangian ay basbas na gawa ng tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa kapangyarihang banal. Nabigla si Vincent na maaaring malikha ang basbas at binalaan na ito ay kawalang galang sa mga Diyos na dapat magdulot ng kaparusahan. Ipinahayag ni Julian na naparusahan na ang mga espiritu at hindi na ito alintana. Kinumpirma ni Julian na si Revan ay may katangiang steelman na nagpapalakas at nagpapatigas ng katawan. Ipinaliwanag din niyang ang mga katangian ay maaaring umunlad sa iba't ibang landas na tinatawag na tech tree at ang landas ng steelman ay nakatuon sa depensa at mapanirang kapangyarihan. Binalaan niya si Vincent na kung sa sining ng pakikipaglaban lamang ito magtutuon,
Maaaring lumakas siya ng mabilis ngunit magiging hindi balanse ang kakayahan. Pinagmasdan ni Vincent ang napugot na ulo ng mannequin at naalala na minsan ay nakamit ni Revan ang pambihirang antas ng espada. Inisip niya kung bunga yon ng espesyal na katangian. Sa paghahambing sa mga halimaw na tulad nito, napagpasyahan niyang kailangan niyang agarang matuto ng bagong kasanayan. Lumipas ang panahon at ang patio ng akademya ang naging regular na lugar ng kanyang pagsasanay. Paulit-ulit niyang inindayog ang kahoy na espada ng may matinding determinasyon, hinahati ang hangin sa bawat galaw. May mga nanunood na nangutya, sinasabing kaliwang kamay lamang ang gamit niya, wala siyang imahen at agad hinihingal. Isang opisyal ang namagitan at pinagbawalan ang mga ito sa pagsasalita ng walang ingat tungkol kay Vincent. Lumitaw ang Vice Commander ng White Sword Unit na si Merlin at tinanong kung bakit nakakatawa sa kanila ang pagsasanay ng batang Panginoon ng Adenka. Sa takot kay Merlin, agad na humingi ng paumanhin ang mga bantay at umalis. Nais sana ni Merlin na pag-alitan pa ang mga ito ngunit nag-alinlangan. Pinagmasdan niya ang pagod na si Vincent at inamin sa sarili na sa mata ng marami, isa itong kahihiyan ng Adina, isang batang walang mana na walang tigil sa pag-indayog ng espada. Kinabahan si Julian at iminungkahing lumipat sila sa mas pribadong lugar. Ngunit tumanggi si Vincent dahil kulang siya sa oras at lakas upang magpunta pa sa iba. Naalala niyang palagi siyang kinamuhian. Gayunman, minsan bilang isang kamay na si Davon, natalo niya ang makapangyarihang Stormblade sa kabila ng paghamak ng lahat. Naalala niyang mula sa panlalait ay naging palakpakan ang tinanggap niya noon at naniwalang magagawa niya muli ang pagbabagong iyon. Iniabot ni Merlin kay Vincent ang isang advanced recovery potion upang matulungan siyang makayanan ang mas mabigat na pagsasanay. Ipinaliwanag nitong makatutulong ang Geuma upang mapagan ang kanyang pag-eensayo. Dahil dito, itinanong ni Vincent kung sino ang lalaking tumutulong sa kanya. Maayos na nagpakilala si Merlin bilang Vice Commander ng White Sword Unit. Tiniyak ni Vincent na hindi na siya pinagtatawanan nito. Inamin ni Merlin na noong una ay natawa siya, ngunit nagbago ang isip niya. Ayon sa kanya, ang desperadong tingin ni Vincent ay nagpapakita na seryoso itong may hinahanap at ang sinumang mangutya sa ganitong mandirigma ang karapat-dapat pagtawanan. Nabagbag sa sinabi, tahimik na nangako si Vincent sa sarili na tatandaan ang pangalan ni Merlin. Magalang niyang sinabi na marahil ay abala ito sa pagroronda at mas mabuting bumalik na sa tungkulin. Habang umaalis si Merlin, napansin nito ang pagbabago sa aura ni Vincent at sa isip ay hiniling ang swerte para sa batang Panginoon. Dahil sa epekto ng Geuma at sa bagong determinasyon, mas malalakas ang naging hampas ni Vincent sa mannequin. Walang tigil ang kanyang pag-indayog hanggang unti-unting napunit ang target. Sa pagitan ng mga serye, umiinom siya muli ng Geuma upang ipagpatuloy ang walang humpay na pagsasanay. Bukod sa sparring, nagbabad din siya sa pag-aaral habang nakaaligid si Julian. Habang isinasanay ang galaw ng paa, pinaalalahanan niya ang sarili na ibalanse ang bigat sa kanang paa at iugnay iyon sa pag-ikot ng balakang. Unti-unti niyang naramdaman ang pagdaloy ng mana mula sa puso. Lumino ang kanyang pandama hanggang sa tila nakikita na niya ang mismong agos ng kapangyarihan. Sa isipan, inilarawan niya ang teknik ng isang kamay na si Davon bilang mga tuldok at linya na bumubuo ng natatanging kakayahan. Nang may tugma ang tamang tiyempo, inilabas niya ang perpektong hampas. Malinis na naputol ang ulo ng mannequin sa isang hiwa. Sa tuwa, napagtanto niyang tama ang kanyang teorya at idineklara sa sarili na buo na ang kanyang sistema ng espada. Samantala, nagrereklamo si Wilson na dahil sa maagang pagsasanay ni Vincent sa madaling araw ay napipilitan siyang magtrabaho ng mas maaga at mas mabigat. Naiinis, nagplano siyang ipahiya si Vincent. Dinalhan niya ito ng almusal habang kunwaring magalang. Tahimik na sinuri ni Vincent ang pagkain at agad napansin na kakaunti ang bahagi at halatang may nabawas. Casual niyang sinabi na kung nais magnakaw ni Wilson ay hindi sana niya ginawa ng halata, lalo't may bakas pa ng pagkain sa bibig nito. Ipinahayag ni Vincent na palalampasin niya yun sa ngayon ngunit hindi dapat lumala ang ganoong asal. Namula ang kanyang mga mata habang binabalaan si Wilson na huwag ng samobra. Sa takot, nagmayabang si Wilson tungkol sa kanyang marahas na nakaraan bilang gangster na nakapatay na ng tao upang takutin si Vincent. Walang emosyon na sinabi ni Vincent na nakakatakot pakinggan ang kwento ngunit nagpatuloy siya sa pagkain na tila walang pakialam.
Sa pamamagitan ng telepatiyang pinalakas ng mana, ipinaliwanag niya kay Wilson na madaling maghari sa takot ngunit hindi ito nagdudulot ng tunay na katapatan, kaya pinipigilan niya ang sarili. Ipinakita niya ang mana sa pamamagitan ng pagbaluktot ng tinidor at binigyang diin na ang mahalaga ay taglay na niya ngayon ang mana. Sinabihan niya si Wilson na itigil ang pagmamataas at tumayo sa kanyang tabi, sapagkat darating ang araw na hindi na ito mahihiyang maglingkod kay Vincent Adina. Idinagdag niyang balang araw ay kailangang pumili si Wilson kung susunod dahil sa takot o magpapakita ng tunay na katapatan. Nalito at nabigla si Wilson at iginiit na hindi basta-basta napipilit ang ganoong katapatan. Paglabas ng silid, natigilan siya at tahimik na napaisip. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at inamin sa sarili na tila sumabog ang kakaibang karisma ni Vincent. Sa ibang bahagi ng bakuran ng pagsasanay, napansin ni Merlin ang mga nasirang mannequin. Inakala niyang maagang natapos si Vincent at umalis na. Ngunit nang masdan niyang mabuti ang isa, napahinto siya. Malinis na naputol ang itaas na bahagi, parang tinamaan ang tunay na bakal na talam. Alam niyang kahoy lamang ang ginamit ni Vincent sa pagsasanay. Habang hinahaplos ang makinis na hiwa, napaisip si Merlin kung posible ang ganitong bilis ng pag-unlad sa loob lamang ng ilang araw. Namangha at nausisa, tahimik niyang binigkas ang pangalan ni Vincent. Namangha rin si Julian sa misteryosong sining ng pakikipaglaban ni Vincent at tinanong kung anong klaseng teknik ang kanyang pinag-aaralan. Pagkaraan, nagpalit ng damit si Vincent bilang paghahanda sa susunod na hakbang. Maayos na tinutupi ni Wilson ang labada habang nagbibihis siya at nakaaligid si Julian. Napansin ni Julian ang pagiging magalang ni Wilson ngayon, at sinabi ni Vincent na may mga taong madaling kumuha ng inisyatiba ngunit hindi na ito mababawi kapag nawala. Habang tinitingnan ang kanyang suot, kinwestiyon ni Vincent ang kalidad ng tela. Sinabi niyang gawa ito sa Levi at cotton, murang material na hindi angkop sa isang maharlika. Idinagdag pa niyang mababa rin ang kalidad ng pagkain kumpara sa dapat ibinibigay ng budget ng pamilya. Mula rito, napagpasyahan niyang may nagbubulsa ng pondo sa loob ng sambahayan. Sa ibang lugar, nagkukwentuhan ng mga utusan tungkol sa narinig nilang Levi at isyu ng paglustay ng pondo habang walang kamalay-malay si Wilson sa mas malalim na hinala. Naisip ni Vincent na hindi si Wilson ang magnanakaw kundi mas mataas sa hierarkiya. Sa isa pang silid, walang tigil sa marahas na indayog ng kahoy na espada si Revan, pinupuno ito ng nagliliyab na enerhiya. Hinihingal ngunit nasisiyahan, huminto siya sandali. Biglang lumitaw si Vincent sa likuran na may nakakatakot na aura at tinanong kung bakit pati kahoy na espada ay kinatatakutan niya. Napatitig si Revan sa kahihiyan ng magulat. Iginigiit nitong hindi siya takot at buong lakas na inindayog ang mabigat na kahoy na talam. Kalaunan, habang nagsasanay pa rin si Revan, tinawag siya ng kanyang ama mula sa pintuan. Magalang siyang humarap at binati ito. Napansin ng ama na maayos ang takbo ng kanyang pagsasanay at pinaalalahanan siyang malapit na ang Assembly of True Swords. Sinabi nitong upang makaalpas sa kahirapan at dalamhati ng sangay na pamilya, kailangan niyang talunin si Vincent. Kinilala ni Revan ang obligasyong yun. Hinawakan ng ama ang kanyang binti at sumigaw na napakahalaga ng tagumpay na yun at dapat siya ang maging sangay na miyembrong magpapabagsak sa pangunahing pamilya. Bagaman sumang-ayon si Revan sa harap ng ama, napansin niya sa isip na lalo itong nagiging obsesibo. Habang papalapit ang kaganapan, kinumbinsi niya ang sarili na ang pagkatalo kay Vincent ang magbabalik ng kapayapaan sa kanilang pamilya. Kasabay nito, matagumpay na natapos ni Julian ang pagtipon ng impormasyon tungkol sa bawat kalahok sa Assembly of True Swords. Namangha si Vincent na hindi lamang pagkakakilanlan kundi pati gawi at teknik ng bawat mandirigma ang nakasaad sa talaan. Tinawag ni Julian na nakakatakot ang sobrang paghahanda ni Vincent at tinanggap ito ni Vincent bilang papuri. Kinumpirma ni Vincent na ang plano niya ay magpakitang gilas gamit ang kapangyarihang hiniram mula sa Espiritong Hari at pagsamahin ito sa Miracle Stone. Naalala niyang ang Miracle Stone ay kristal ng mana na iginagawad sa kampyon at agad nagpapalakas ng katawan at mana kapag kinain. Napansin ni Julian sa ekspresyon at datos na desperado si Vincent na manalo. Sa isip ni Vincent, magiging kahihiyan bilang mandirigma kung matatalo siya sa kabila ng lahat ng paghahandang ginawa. Sinabi niya kay Julian na kahit hindi niya gagamitin ang Espiritong Hari tulad ng unang plano, ibibigay pa rin niya rito ang mas malaking tagumpay.
Determinado siyang ipakita ang tagumpay na yun sa mismong assembly. Pagkaraan, pinatunog niya ang kampanilya upang tawagin si Wilson. Dali-daling pumasok si Wilson at tinanong kung ano ang kailangan ng batang Panginoon. Ngumiti si Vincent at sinabing may ipapagawa siya. Dala ang sulat, nagtungo si Wilson sa tanggapan ng Grand Chamberlain na si Railsa. Tumigil ito sa pagsusulat nang marinig ang katok at pag-anunsyo ni Wilson. Kinakabahan, sumilip si Wilson at bumati ng alanganin. Hiniling niyang makausap si Railsa habang patuloy itong nagsusulat. Itinuon ni Railsa ang mahigpit na tingin at inutusan siyang sabihin ang pakay. Sa harap ng napakalakas na aura ng isang 7-star martial artist, napaisip si Wilson kung gaano nakakatakot ang ganitong lakas. Ipinahayag niyang may nais iparating si Vincent sa pinuno ng pamilya. Ngumisi si Railsa at inisip ang duwag na reputasyon ni Vincent. Idinagdag ni Wilson na partikular na hiniling ni Vincent na personal na dumalo ang pinuno ng pamilya sa Assembly of True Swords. Ipinaliwanag din niyang balak ni Vincent patunayan ang kanyang halaga bilang miyembro ng pangunahing angkan, kahit hindi pa kailanman nag-abalang manood ang pinuno sa naturang paligsahan. Sa sandaling yun, napagtanto ni Railsa na malamang ay nalaman ni Vincent ang tungkol sa kanyang paglustay ng budget, at ang imbitasyong ito ang presyong kailangan niyang bayaran. Inalala ni Wilson ang eksaktong mga salita ni Vincent at inulit niya ang utos na gawing posible ang tila imposibleng mangyari. Nabigla si Railsa at mahigpit na pinadiinan kung ano ang sinabi niya. Nauutal na ipinaliwanag ni Wilson na inuulit lamang niya ang pahayag ng batang Panginoon. Pinayagan na siya ni Railsa na umalis at naiwan itong malalim ang iniisip. Mag-isa, napagtanto niya na sadyang si Wilson ang ipinadala ni Vincent sa halip na personal na humarap upang igiit ang kapangyarihan sa isang hindi tuwiran ngunit mabigat na paraan. Napangiti siya at napaisip kung tuluyan na bang naunawaan ni Vincent ang kanyang lihim na intensyon. Samantala, ang pinuno ng pamilyang Adina ay nagmumuni ng hubad ang itaas na bahagi ng katawan sa loob ng isang marangyang silid habang umiikot ang malakas na enerhiya sa paligid. Ang malapad niyang likod at mabigat na aura ay nagpapakita ng kanyang lakas bilang isang dakilang maestro. Narinig niya ang paglapit ni Railsa at binanggit ang pangalan nito. Ipinahayag ni Railsa na inanyayahan siya ni Vincent na dumalo sa Assembly of True Swords. Sa una ay tinawanan yun ng patriarka at sinabing huwag siyang maging hanggal. Inulit ni Railsa na nais ni Vincent patunayan ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng pangunahing angkan. Inulit ng patriarka ang mga salitang patunayan ang halaga ng may pagdududa at tinanong kung naniniwala ba talaga si Railsa na sapat ang kakayahan ni Vincent upang magsalita tungkol sa dugo at karapatan. Inamin ni Railsa na hindi pa karapat-dapat si Vincent, at yun mismo ang dahilan kung bakit nais nitong ipakita ang halaga sa pagkakataong ito. Nakiusap siyang dumalo ang pinuno at nag-alok na siya ang maging notaryo nito. Tinanong ng patriarka kung batid niya ang bigat ng kanyang sinasabi. Lumuhad si Railsa at nanumpa na kung mabaigo si Vincent na patunayan ang sarili, ibabayad niya ang kanyang ulo. Nagtaka ang patriarka kung bakit ganoon kalaki ang isinusugal niya. Inamin ni Railsa na ginamit ni Vincent ang isang personal niyang kahinaan laban sa kanya. Nang banggitin ng patriarka ang paglustay niya ng budget, nabigla siya. Umamin siyang naglihis siya ng pondo upang ihanda ang kinabukasan ni Vincent at humingi ng tawad. Sumagot ang patriarka na wala siyang dahilan upang makialam sapagkat kay ina ni Vincent siya naglilingkod at hindi sa kanya. Gayunman, napansin niyang ang ganitong hindi tuwirang mensahe ay katulad ng taktikang gagamitin ni Sarvana, isang paraan upang maipahayag ang layunin ng hindi nawawala ang dignidad. Naisip niya kung tunay ngang dumadaloy kay Vincent ang dugo ni Sarana. Sa huli, bagaman may pag-aatubili, pumayag siyang personal na dumalo at obserbahan ang Assembly of True Swords. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.